Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Hindi rin ito tinitingnan ang agwat ng edad o agwat ng estado ng dalawang tao. Kadalasan, ang nakikita ng pag-ibig ay ang laman ng ating puso at hindi kung anong nakikita ng ating mga mata. Kaya bakit nga ba obses na obses ang ibang taong magpaganda ng kanilang panlabas na itsura kung hindi naman pala nasusukat dito ang tunay na pagmamahal? Ikaw, kabarangay, ano ba ang itsura ng iyong pag-ibig? Mama Mia, ano nga ba ang tunay na itsura ng pag-ibig? Kailangan nga bang maganda ito? Kailangan nga bang maging perpekto ito sa paningin natin at ng ibang tao? Hindi nga ba't pagdating sa pag-ibig, madalas nagiging bulag tayo sa kung anuman ang kapintasan ng taong ating minamahal? Hindi natin nakikita kung ito ba ay masama o mabuti, kung maganda o pangit. Dahil ang tunay na pag-ibig ay tibok ng puso ang sinusunod at hindi ang sinasabi ng iba na nasa ating paligid. Ika nga nila, kapag mahal mo, wala nang pero-pero. Larga ka na lang ng larga. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang May, 40 years old. Isa ako sa mga masusugid mong tagapakinig araw-araw. Makailang ulit kong inisip kung ipapadala ko ba ang liham ko sa'yo. Nahihiya kasi ako, Mama Mia. Hindi naman kasi kasing bigat ng istorya ng ibang senders mo ang storya ko. Kaya nagdadalawang isip ako. Baka kasi hindi mo mabasa o mapansin ang sulat ko. Sa dami ba naman ng nagpapadala ng sulat sa iyo araw-araw? Pero heto ako, nagbabakasakali pa rin. Masaya na nakakainis kasi ang love life ko, Mama Mia. At gusto ko lang sana na iparating sa mga masusugid mong tagapakinig na hindi dapat tayo nagsasalita ng tapos. At hindi tayo dapat magiging mapanghusga sa kung ano man ang meron sa isang tao. Dahil baka magulat tayo na ang nilalait natin ay siya palang makakatulong sa atin sa panahon na kailangan natin ng tulong. Mama Mia, kapitbahay ko si Ark, isang trike driver. Pareho kaming taga-Palawan pero 2 taon pa lang siyang namamalagi dito sa amin. Lumipat lang siya dito noong namatay ang nanay niya. Hiwalay sa asawa ang nanay niya. May kinakasama na rin na bago ang papa niya at sa Cotabato na ito naninirahan. 3 silang magkakapatid at lahat may asawa na at may kanya-kanya ng pamilya. Siya na lamang ang binata. Bakod lang ang pagitan ng bahay namin, Mama Mia, kaya dinig na dinig ko ang lahat ng kaingayan at kabastusan na pinag-uusapan nila kapag nag-iinuman sila ng kanyang mga kabarkada. Kagaya ni Ark, Mama Mia, ay mag-isa na lang ako sa bahay.
Patay na rin ang papa ko at ang mama ko naman ay nasa Romblon, doon sa ate ko. Siya ang kasama nito sa buhay at sa bahay. Seaman kasi ang napangasawa ng kapatid ko, Mama Mia. Teacher ang kapatid ko, kaya si nanay ang kasama nito sa bahay. Siya ang nag-aasikaso sa dalawa kong pamangkin. Dalawa lang kaming magkapatid ni ate. Pumayag ako na kay ate si mama manirahan dahil wala naman akong asawa pa. Mas kailangan ni ate si mama kumpara sa akin. Mama Mia, maraming nagsasabi sa akin na maganda ako. Matangkad at maputi. Sa katunayan, marami talagang nanliligaw sa akin. Pero ewan ko ba? Matapos akong mabigo sa una kong naging pag-ibig ay hindi na ako nag-entertain pa ng manliligaw. Itinoon ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Wala na akong naging panahon sa pag-ibig. Pero totoo nga pala ang sabi nila, Mama Mia, na ang pag-ibig daw ay parang isang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan darating. Pag minamalas ka nga naman. Ikaw ba nakapila? At your service, ma'am. Wala na bang iba? Wala na eh. Sa susunod na tricycle na lang ako sasakay. Naku, Manang, kahit ugating ka dyan sa kinatatayuan mo, hindi ka pa sasakay ng mga yan. Patakaran namin dito kung sino ang una sa pila, siya ang unang aalis. Ah, talaga? Baka nakakalimutan mo, barangay sekretary ako. Baka ipatawag kita sa barangay. Kahit presidente ka pa ng barangay, wala akong pakialam. Sumunod ka sa batas ng toda namin. Taga-barangay ka, di ba? Dapat alam mo yun. Tsaka di uso palakasan dito, uy. Si Kapitan nga, hindi choosy eh. Hindi naman sumasakay ng trike si Kap eh. May sariling sasakyan yon. O kahit na. Basta, hindi pwedeng sa susunod ka sasakay. Ako nakapila dito, hindi ba nakikita? Mag-taste ka. Ang alam ko, pag pangit ang tao, dapat nagpapakabait na eh. Oy, sorry ka, hindi ako pangit, no? Gwapo ako. Yun ang laging sinasabi ng nanay ko sa akin nung nabubuhay pa. Naniwala ka naman. Ayaw ka lang masaktan ng nanay mo. Oy, di ikaw na maganda. Talaga? Maganda ako. Kumakalait ka rin eh, no? Baka naman kaya feel na feel mo akong laitin na may gusto ka sa akin. Ako? Magkakagusto sa'yo? Excuse me lang ha, hindi ako magpapakatanda ng ganito kung sasayangin ko lang sa pangit na kagaya mo. Wow! Hiyang-hiya naman ako sa ganda mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatulan. Ang gusto ko sa babae, yung mas maganda sa'yo. Yung artistahin ng datingan. Yung sinasabi mong ganda, hilaw eh. Para sabihin ko sa'yo, medyo mataas din ang standard ko pagdating sa babae, no? Okay ka pala, no? Buti na lang kahit pangit ka, may humor ka. Napatawa mo kasi ako ng bahagya. Tsura mong yan, may standard pang nalalaman. Kakahiya naman din sa balat mong sunog. Hoy! Sa ibang bansa nga nagbabayad pa mga tao para lang magaya tong kulay ko eh. Ang dami mong dada. Ano ba, sasakay ka ba o hindi? Hindi! Ah, ayaw mo. Ay sige, bahala ka sa buhay mo. Walang magsasakay sa'yo dito kung hindi ka sasakay sa akin. Di ba ako narinig kanina? Walang palakasan dito. Hindi rin pwede gamitin ang gandang ipinagmamalaki mo rito. Dahil dito, hindi ka pipilitin. Kung gusto mong ugatin dyan sa kinatatayuan mo, bahala ka. Ikaw rin. Maglalakad na lang ako. Aba, umpisa mo na maglakad. Sa bagay, hindi naman masama yung 30 minutes na lakad papunta sa barangay hall, no? Aalis ka sa pilang to, nakagalang-galang at sariwa, tapos darating ka doon na mukhang bruha at parang bilasang isda. O ano ba inaantay mo? Lakad na! Bastos ka! Ire-report kita sa presidente nyo! Sige, mag-report ka! Samahan pa kita eh. Yan ang hirap sa inyo mga pasahero eh. Kapag pangit ang driver, ayaw nyo sumakay. Pero pag gwapo, kilig na kilig kayo. Pag pangit, manyakis. Pag gwapo, gusto nyo agad manlingkis. Kala mo kung sino kayo? Ang yayabang nyo? Hindi ako magyayabang kung hindi ka rin mayabang. Ayos ah. Hindi pala pagyayabang yung ginagawa mong panlalait. Pero ayos yan. Pagbutihan mo ang ugali mong ganyan.
Baka ikayaman mo yan. Pero ngayon habang wala ka pang sasakyan, magtiyaga ka muna sa mukhang to. Dahil maglalakad ka talaga kapag nakipagmatigasan ka pa sa akin. Huwag kang mag-alala, makakarating ka pa rin naman sa pupuntahan mo na maganda ka. Kahit pangit ang driver mo. Ewan ko sa'yo, dami mong sinasabi. Tara na nga! Daming sinasabi. Ikaw ang maraming sinasabi. Sasakay ka rin naman pala, dami mo pang satsat. Arte mo. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit makita ko pa lang ang mukha ni Ark noon ay naiinis na talaga ako. Parang gusto ko siyang tirisin na parang kuto. Siguro dahil araw-araw niya akong binibuisit. At parang pagtsatsaga talaga ng tadhana dahil sa tuwing sasakay ako ay siya lagi ang nakapila. Kaya madalas talaga na nag-aaway kaming dalawa. Mama Mia, hindi naman talaga ako ganun kapintasera eh. Pero ewan ko ba, sa tuwing nakikita ko siya ay hindi ko maiwasang hindi siya mapintasan. Mas matangkad ako sa kanya. Maitim siya. Pango ang kanyang ilong. Maganda nga lang ang katawan siguro niya dahil batak na rin sa trabaho. Kabaliktaran siya sa lalaking tipo ko, Mama Mia. Kaya siguro ako naiirita sa kanya. Kung pwede nga lang akong lumipat ng bahay para hindi ko lang siya makita ginawa ko na. Kaya lamang ay sarili naming bahay yon at hindi ako makaalis para lamang sa buraot na si Ark. Hoy! Baka pwedeng hinaan mo yung tugtog mo kaya aga-aga nabubulahaw ka! O ano na naman problema mo? Pati ba naman tugtog ko pakikialaman mo? Pwede ka naman magpatugtog eh! Kaya lang, mas maganda kung ikaw lang makakarinig. Wala kang pakialam kung gusto ko magpatugtog ng malakas. Bakit ba? Bago tong stereo ko kaya gusto kong subukan. Mamaya peke itong nabili ko Makinig ka na lang. Alam mo, kaya ka siguro tumanda ng ganyan at iniwan ka ng syota mo Wala kang ka-music-music sa katawan. Kung yan ba namang pinagliligalig mo dyan sinasayawan mo na lang yung tugtog, di natuwa pa yung mga basura habang winawalis mo sila. Hindi ka nakakatawa. Hinaan mo nga yan. Kung ayaw ko hinaan, ano gagawin mo? Irereklamo mo ako sa barangay. Oo! Irereklamo talaga kita kaya pahinaan mo yan. Ang ingay! Ang sakit sa tenga! Basag ang tunog ng speaker! Halatang mumurahin at galing lang kung saan! Sus! Ang sabihin mo, wala ka lang ganitong klaseng speaker. Yung ganito kaangas at kakisig. Di bali ng walang tugtog, wag lang ganyan. Hindi ba nagrereklamo yung tutuli mo habang naglilinis ka ng trike na yan? Yung tenga ko kasi rinding-rindi na kanina pa. Alam mo Manang, kung napapangitan sa tugtog ko yung mga tutuli mo, wala akong pakialam. Nasa malayang bansa tayo, kaya malaya rin ako makakapagpatugtog. Alam mo ikaw, namumuro ka na sa akin ha? Konting-konti na lang. Konting-konti na lang o tapos ano? Irereklamo mo ako sa barangay. Wala ka na ibang panakot sa akin no? Paulit-ulit na lang yan. Alam mo, tataka na ako sa'yo sa totoo lang. Wala kasing ibang nakikita kundi ako Lahat na lang ng kilos ko, parang inaabangan mo. Baka mamaya, maniwala na ako na may gusto ko talaga sa akin. Excuse me lang, negro ha? Ako? Magkakagusto sa'yo? Baka gusto mong kilabutan. Hindi mo nakikita ang itsura mo sa salamin? O baka wala kayong salamin sa bahay nyo kaya hindi mo nakikita ang itsura mo? Manang, malaki ang salamin sa bahay namin. Kaya kitang-kita ko kung gaano ako kasimpatiko. Kaya nga patay na patay ka sa akin Kung hindi lang ako juicy, pinatulan na kita. Kaya lang, hindi talaga gaya mo ang tipo kong babae Sorry Ang kapal mo! Ang kapal ng mukha mo! Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin na may gusto ako sa'yo, Aber? Para sabihin ko sa'yo, mas gugustuhin ko ng tumandang dalaga kaysa magkaroon ng asawang kagaya mo! Oh, easy! Iba ka rin no? Asawa na agad? Andun ka na agad sa level na asawahin ako? Wow! Masyado ka namang advance, Manang! Hinay-hinay lang. Wala pa sa isip ko ang pag-aasawa lalakasan ko lalo to Baka sakaling mapasayaw ka na. Ano ba? Hindi mo ba hihinaan yan o sisirain ko yan?
Hindi! Kung naiingayan ka, doon ka sa sementeryo o kaya mamundok ka. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, titulado ang lupa at bahay namin. Nagbabayad ako ng buwis kaya pag-aari ko ang tinitirahan ko. Taga-Pilipinas din ako kaya alam ko na may karapatan akong manaway ng mga taong umaabuso sa katahimikan ng paligid. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, titulado rin ang bahay at lupa namin. Nagbabayad din ako ng buwis at Pilipino rin ako. Alam ko din ang sinasabi mong karapatan. OA ka lang. Yung ibang kapitbahay nga natin, di nagre-reklamo eh. Ikaw lang talaga. Nakikisayaw pa nga yung iba eh. Kung nakikisayaw ka na lang din sa tugtog, di masaya. Baka partneran pa kita. Ay, Pilipino ka pala? Akala ko alien ka. Ako, sasayaw? Kapartner mo? Hindi na, oy. Baka mahawa pa ako sa kapangitan mo. Ayos ah. Light na light ka sa akin, manang ah. Alam mo, ikaw nakakalalaki ka na eh. Ginagawa mo ng libangan ng pangungutya sa akin. Ginagawa mo lang ba yan para mapansin kita? Ha? Hindi ako nagpapapansin sa'yo. Baka ikaw ang nagpapapansin. Kasi mahilig kang manadya. Kung kailan nakikita mo ako, siglang-siglang ka pa sa pang-aasar. Ay, sorry manang ah. Ang alam ko kasi, ikaw ang mahilig magpapansin eh. Light na light nga ako sa'yo eh, di ba? Hindi ako nagpapapansin. Totoo lang ang sinasabi ko. Buti pa sa inyo, no? Bago lagi ang hasaan. Talas lagi ng dila mo eh. Baka pwedeng mahiram ko minsan yung panghasa nyo, mahasa ko rin tong dila ko para naman may laban ako sa'yo. Alam mo, ayoko makipag-away sa'yo. Baka naman pwedeng pakihinaan ng sounds mo kasi ang sakit talaga sa tenga eh. Yan! Kung ganyan ka ba naman makipag-usap sa akin, di nagkakasundo tayo. Hindi yung parang laging halimaw ka sa banga. Sige, umpisahan mo na naman ako. O hindi na. Ito naman si Manang, di na nga pwede sa sayawan, di pa pwede sa biruan. Umayos ka kasi! Oh, yan ka na naman. Sige na, umalis ka na, hinaan ko na to. Mamaya mag-super sayang ka na naman dyan eh. Sige ka, pag ganyan ka ng ganyan, liligawan kita. Che! Ngayon pa lang busted ka na! Asus! Ayoko na sa Earth! Di pa ako nagsisimula, busted na agad! Visit ka! Diyan ka na nga! Kakasira ng umaga! Mama Mia, buwisit na buwisit talaga ako sa kanya noong mga panahong yun. Napakawalang modo na tao. Kung pwede nga lang talaga na mamundok ako o kaya sa sementeryo na lang talaga ako tumira, wag lang makita si Ark ay ginawa ko na. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya kayang tiisin. Lahat ng klase ng pag-iwas ay ginawa ko na pero sadya yatang mapagbiro ang tadhana. Itinaon ko noon na wala na siya sa pila bago ako pumasok. Pero nasa kalagitnaan pa lang kami ng biyahe, bigla kaming naaksidente. Tumila po ng trike na sinasakyan ko at nahagip ng truck ang sinasakyan ko, Mama Mia. At nung pag-iwas namin ay ako naman ang tumilapon. Nawalan ako ng malay noon at nagising na lamang ako na nasa ospital na. Masakit ang balakang ko at nakasemento ang kanang braso ko. Nabalian ako, Mama Mia. May mga gasgas ako sa iba't ibang parte ng katawan. Sa totoo lang, akala ko talaga ay mamamatay na ako ng mga sandaling yon. Mabuti na lamang at saktong pabalik niya si Ark galing sa biyahin niya, kaya siya na mismo ang tumulong sa akin at siya na rin ang nagdala sa akin sa ospital. Mama Mia, hiyang-hiya ako sa kanya dahil sa nangyari. Pero hindi pa rin ako nagpatinginag. Ayoko naman na magkaroon ng utang na loob sa kanya, no? Kaya naman kahit 5 sentimos, babayaran ko siya. Huwag lang niyang maisumbat sa akin ang tulong na ginawa niya. Hindi ko alam kung anong pumasok ko sa utak ko ng mga panahon na yun, Mama Mia. Nainsulto ko siya at nasaktan. Ayoko kasing magkautang ng loob sa kanya. Pero likas talaga siguro kay Ark ang pagiging mabuting tao. Kahit ano pang pang-iinsulto ang gawin ko sa kanya ay hindi pa rin siya sumusuko. Hindi niya ako iniwan. Kapag iniinsulto ko siya ay gumaganti din siya ng pang-aasar pero nanatili pa rin siya sa tabi ko.
Minsan, Mama Mia, napapansin ko na tumatahimik siya at nakatulala lang. Tumawag ako sa mama ko para kumpirmahin ang sinabi ni Ark. Pinapauwi ko siya dito para makasama ko kahit hanggang gumaling lang ako. Pero sa kasamaang palad ay hindi maaaring umuwi si mama dahil may sakit din ang ate ko at hindi rin niya pwedeng basta iwan ang mga pamangkin ko. Sinabi na lang nito sa akin na humanap na lang daw muna ako ng mauupahan na pwedeng makakasama ko sa bahay. Noon lamang ako nakaramdam ng pag-iisa, pangungulila at inggit sa kapatid ko, Mama Mia. Ganun pala yun. Kapag mag-isa ka lang, tapos may pamilya ka naman kaso malayo sa'yo. Nakakaramdam ka ng lungkot at pag-iisa. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasanay ka ng nasa trabaho maghapon. Tapos isang araw ay bigla ka na lamang magkakasakit. Hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho kaya mararamdaman mo talaga na nag-iisa ka lang sa buhay. Ramdam na ramdam mo ang lahat. Pero hindi ako pwedeng magreklamo dahil bukod sa pinili ko naman ang maging mapag-isa sa buhay, ay dapat nasanay na rin ako na malayo sila. Kung pumayag siguro ako noon kay mama na sumama sa Romblon, hindi siguro mangyayari ang ganito. Hindi ko siguro mararamdaman na nag-iisa lang ako. Mama Mia, hindi ako kaagad nakalabas ng ospital. 2 araw kaming namalagi doon. 2 araw din akong binantayan ni Ark. Halos hindi na siya natutulog. Hindi naman ganun kalala ang nangyari sa akin pero nakita ko ang senserong pag-aalala niya sa akin. Pero dahil nasanay na ako na inuinsulto ko siya, ay hindi ako nagpahalata na naaawa ako sa kanya. Alam ko kasi na nagbabiyahe pa rin ito bago pumunta ng ospital. Nakakatuwang isipin na ang lalaking palagi kong sinusupladahan at palagi kong inaaway ay siyang naging karamay ko. Mama Mia, gustuhin ko mang magpasalamat sa kanya sa kanyang kabutihan ay hindi ko magawa. Mas nasanay kasi ako na inaaway ko siya kaya yun na lamang ang pinanindigan ko. Aaminin ko na sa loob ng 2 araw na nakasama ko siya ay may kung anong damdamin na ang nag-uumpisang tumubo sa akin. Pero pilit ko yung nilalabanan dahil kapag tinitignan ko siya ay nakikita ko talaga ang kapintasan niya, Mama Mia. Hindi talaga siya gwapo. Hindi rin malapit sa gwapo. Hindi talaga siya ang tipo kong lalaki. Alam kong mali dahil masyado akong judgmental, pero hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko, Mama Mia. Pwede ka nang umuwi. Dito na lang muna ako. Baka kasi may pabili yung doktor na gamot. Wala kang mauutusan. Darating si Mama. Hindi mo kailangan maghintay. Isa pa, hindi ako imbalido. Kaya ko na ang sarili ko. Ikaw na nga itong tinutulungan. Ikaw pa itong masungit. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo eh. Salamat na lang. Kaya ka na-aksidente. Masyado kang mayabang. Hindi ako na-aksidente dahil mayabang ako. Na-aksidente ako dahil sa irresponsableng driver. Sige na, umuwi ka na. Wala akong ibabayad sa'yo sa pagbabantay mo. Bakit? Sisingilin ba kita? Yan ang hirap sa'yo eh. Akala mo porket pangit ako wala na akong pakiramdam. Siguro kung gwapo nagatid sa'yo dito sa ospital, kilig na kilig ka. Eh, pasensya ka na ha. Pangit kasi ang napadaan nung maaksidente ka eh. Kaya pagtisa mo na. Pwede ba? Wala akong panahong makipagpalitan ng insulto sa'yo. Masama ang pakiramdam ko. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo at iwan mo na ako dito. Baka mamaya abutan ka ni Mama dito, isipin pa nun may something tayo. Hindi makakarating ang mama mo. Kausap ko siya kanina habang tulog ka.
May sakit daw ang ate mo kaya hindi siya makaalis. Pinakiusapan niya ako na ako na raw muna magbantay sa'yo. Huwag daw kitang iwan. Kaya magtiis ka na lang muna sa mukhang to hanggang makalabas ka dito. Kaya ko na nga ang sarili ko eh. Makakaalis ka na. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo o sa kahit kaninong tao. Walang taong hindi humihingi ng tulong sa iba. Yung mga superhero nga may kahinaan, ikaw pa kayang tao lang. Hindi ako aalis. Sa ayaw at sa gusto mo, dito lang ako. Bahala ka nga sa buhay mo. Huwag mo lang ako susumbatan sa ginagawa mo dahil hindi kita pinilit. Alam mo, sa lahat ng naaksidente, ikaw lang ang napakasungit. Alam mo bang nakakapangit ang pagsusungit? Hindi ka ba natatakot? Kahit magsungit ako habang buhay, wala kang pake. Kahit sumimangot ako maghapon, maganda pa rin ako. Eh ikaw? Oo na, ako na pangit, ikaw na maganda. Pero kahit na anong pagtataboy mo sa akin, hindi pa rin ako alis dito. Magpasalamat ka nga't binabantayan pa kita eh. Alam mo bang mahirap makakuha ng appointment sa akin? Si Mayor nga pumipila pa para lang makausap ako eh. Tapos ikaw itataboy mo lang ako? Huwag ganun. Bad yun. Alam mo, hanga din ako sa lakas ng loob mo, no? Yung pangit ka na nga, makapal pa mukha mo. Ay, huwag ka naman masyadong harsh sa akin. May damdamin din ako marunong masaktan. Hindi nga lang halata, natatabunan kasi ng makapal ko mukha. Pero alam mo, mas hanga ako sa'yo, Manang. Kasi baldado na yung kaliwang braso mo. Wala ka na rin namang kayang gawin kundi humilata, pero ang tibay pa rin ang dila mo. Hasang-hasa talaga eh. Ang talas. Hindi ako baldado. At hindi rin baldado ang dila ko, kaya pwede ko pa rin sabihin kahit anong gusto ko, lalo na sa mga kagaya mo. Oo nga, hindi nga naman baldado ang dila mo. Kaya kahit na ganyan na ang kalagayan mo, sige ka pa rin sa pangiinsulto. Alam mo ba yung salitang salamat? Ha? Baka gusto mo rin hasain sa dila mo yung salitang salamat. Kasi makakatulong yun para kahit maanghang lahat ng lumalabas sa bibig mo, matuwa naman yung tagabantay sa'yo. Sino bang may sabi sa'yo na bantayan mo ako dito? Pinilit ba kita? Hindi mo ako pinilit. Hindi mo rin sinabing bantayan kita. Ang akin lang, wala ka namang kamag-anak dito na magtsatsaga magbantay sa'yo eh. Ni wala kang kaibigan na nagpupunta sa bahay mo eh. Sa totoo lang nagtataka na ako sa'yo. Taga rito ka naman. Dito ka rin naman lumaki. Pero bakit wala kang kasundo? Walang gusto magbantay sa'yo. Wala kang pakialam kung walang gustong magbantay sa akin na kamag-anak. Ayoko mangabala ng tao. May kanya-kanyang trabaho yung mga yon at ayaw ko magkaroon ng utang na loob kahit kanino. Ang sabihin mo, masama siguro talaga ugali mo. Maganda lang yung mukha mo talaga. Baka kaya rin walang manligaw sa'yo dahil kasing pangit na mukha kong to yung ugali mo. Hindi kasing pangit ang mukha mo ang ugali ko. Nagkataon lang na busy mga kamag-anak ko. Isa pa, darating si mama, tinawagan ko na yon. Kaya umalis ka na, kaya ko na ang sarili ko. Hindi nga darating mama mo. Kausap ko nga kanina, di ba? Kaya wag ka na mag-inarte dyan. Kaya daw ang sarili ni hindi ka nga makabangon. Tigil-tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo. Imbis kasi namang insulto ka, magpasalamat ka na lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilin. Paggaling mo, liligawan na lang kita. Tapos, sagutin mo ako. Okay na ako dun. Tungaw! Hindi ako papatol sa kagaya mo. Magpapakatandang dalaga na lang ako kaysa pumatol sa tulad mo. Makaupo nga. Oh, yan! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Puro ka kasi dada. Wala ka namang kayang gawin. Konting kilos lang, aray-aray ka. Ikaw kasi! O ano, asan ang yabang mo? Mayos ka kasi. Ikaw kasi! May pasegoy-segoy ka pa ng panliligaw. Kala mo namang kikiligin ako. Tigilan mo nga ako. Baka mabwisit pa ako sa'yo. Ibato ko yung baso sa mukha mo. Sus, wag ako. Pagbangon nga, hindi mo magawa. Ibato pa kaya sa akin yung baso. Aminin mo na lang kasi. Nasa ngayon, ako lang maaasahan mo. Wala nang iba. Ewan ko sa'yo. Buwisit ka. Tulungan mo ako dito. Upo ako. Oo na, tutulungan ka na. Napakasungit talaga nito. Gusto lang naman akong chance nga ng pasimple. Libre naman ang hawak sa akin eh, style pa. Style mo, bulok. May sinasabi ka? Wala. Sabi ko maganda ka sana, bingi ka lang. Ewan ko sa'yo, abnormal. Lumabas ako sa ospital na siya pa rin ang nag-aasikaso ng lahat, Mama Mia. Talo pa niya ang asawa sa pag-aasikaso at pag-aalala. Inaalalayan niya ako. Hindi niya ako iniwan. Inihatid niya ako sa bahay, ipinagluluto at ipinaglilinis ng bahay. Aaminin ko, Mama Mia, unti-unting nag-iba ang paningin ko kay Ark. Hindi ko na nakikita ang maitim niyang kulay, ang pangit niyang mukha.
Hindi ko maipaliwanag pero unti-unti siyang gumagwapo sa paningin ko. Nakikita ko na ang kanyang magagandang ngiti. Nagtataka man ako sa sarili ko ay hinayaan ko na lamang siya sa ginagawa niya. Pero sa kabila ng kabutihan niya sa akin ay hindi ko pa rin maiwasang mainsulto siya. Madalas ko pa rin siyang napapagsalitaan ng hindi maganda. Mama Mia, halos si Ark na ang gumagawa ng lahat sa bahay ko. Ang paliligo ko na lang ang hindi niya magawa sa akin. Wala kasi akong makuhang kasama dahil lahat ng kamag-anak ko ay may kanya-kanya ding alagain. Nahihiya man ako kay Ark ay hinayaan ko na lamang siya na gawin ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, babawi na lamang ako sa kanya kapag maayos na ang pakiramdam ko. Tamang-tama ang labas mo, nag-aahain na ako. Upo ka na. Ay, teka. Hilahin ko lang tong upuan para komportable ka sa pag-upo. O yan. Salamat ha. Pero hindi mo naman kailangan gawin to. Pwede na naman akong lumakad. Maayos na ang pakiramdam ko eh. Sus, hayaan mo na ako. Ito na nga lang ang pagkakataon para maging mabait ka sa akin eh. Kita mo, hindi ka naghahalimaw. Pasensya ka na sa akin ha. May kasungitan talaga ako minsan. Anong minsan ka dyan? Palagi kang masungit no? Uy, hindi nagbago na ako. Hindi na nga kita inaaway eh. Napansin ko nga. Pero, kumusta pakiramdam mo? Wala na ba masakit? Masakit pa rin ang braso ko pero hindi na masyado. Ikaw kasi ang arte mo eh. Kung ako na lang ba ginawa mong service, diligtas ka. Maingat ako magmaneho. Hilig mo kasi mga driver na gwapo, yan tuloy na pala mo. Oy, hindi Bakit? Yung driver naman na sinakyan ko, hindi rin naman gwapo yun Mas may itsura nga lang sa'yo. Naisingit mo pa rin talaga yung panlalait no? Iba rin. Hindi naman kita nilalait Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ka naman talaga gwapo. Pero mabait ka naman, kaya okay na yun. Pwede ba minsan magsinungaling ka rin? O kahit bulahin mo lang ako. Kasi pag palagi mo ako nilait, pakakainin kita ng isang dakot na sili, sige ka. Eto naman, di na mabiro. Pero sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, nag-iiba na ang tingin ko sa'yo. Parang gumagwapo ka na. Sus, tinotoo mo naman yung sinabi kong bulahin mo ako. Totoo naman talaga na pangit ako Tanggap ko naman. Masakit lang talaga minsan. Kita mo to. Sabi mo sa akin, bulahin kita. Nung binola ka naman, nag-inarte ka. Ano ba talagang gusto mo? Sakali na lang kaya kita. Para naman kaya mo ng manakal. Di mo pa nga magalaw ng maayos yung kanang braso mo Ikaw kasi ang gulo mo. Ano bang niluto mo? Tinolang manok. Nakialam na ulit ako sa kusina mo Okay lang. Masarap ba yan? Oo naman. Pag natikman mo yung luto ko, gagwapo na ako sa paningin mo. Talaga lang ha? Baka mamaya lalo kang pumangit. O baka ako ang pumangit kapag natikman ko yan. Di maganda. It's a tie na. Babagay na tayo. Baliw. Tara, kain na tayo. Ay, may iba ako. Ano palang balak mo dun sa truck driver na nakabangga sa inyo? Nagkausap na kami. Babayaran niya yung nagastos ko at ipapagawa niya rin yung trike ni Badong. Mabuti naman kung ganun. Bukas nga pala, maaga ang service ko Pero gigising ako na mas maaga. Ipagluluto kita ng almusal bago ako umalis. Nandito na rin naman ako bago magtanghalian. Salamat ha. Malaking abala na ako sa'yo. Naku, wag mo na isipin yun. Ang importante, umuukay ang pakiramdam mo. Tinawagan nga pala ulit ako ng mama mo. Ibinilin ka ulit sa akin. Alam mo, pakiramdam ko, magkakasundo kami ng mama mo. Masaya siyang malaman na inaasikaso kita Halatang halata na gusto niya ako maging manugang. Hataw sa segway Manugang agad? Paalala lang nag-uumpisa pa lang ako makipagkaibigan sa'yo, huwag kang assuming. Ito naman, nagbibiro lang Alam ko naman na alangan ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, alam ko lugar ko. Pero aaminin ko, gusto talaga kita. Pero wag mo iisipin na sinasamantala ko pagkakataon na to Hayaan mo lang ako na alagaan ka. Kahit ngayon lang. Hayaan mo, kapag okay ka na, ako na ang kusang iiwas sa'yo.
Hindi mo naman kailangang umiwas eh. Pwede naman tayong maging magkaibigan. Okay na ako doon sa kaibigan. Pero paghanda ka ng tanggapin ng kagwapuhan ko, sabihin mo lang sa akin ha. Di kita pahihirapan, promise. Sasagutin kita agad, walang kahirap-hirap. Baliw, kumain na nga lang tayo? Alam mo, mabuti pa nga. Para naman gumawa po ako sa paningin mo pag natikman mo tong tinola ko. Mama Mia, alam ko ng mga sandaling yun, nag-iiba na ang paningin ko kay Ark. Nakita ko kung gaano siya kabuting tao. At aminin ko man o hindi, may kung anong kilig ang nararamdaman ko noong sabihin niya sa akin na gusto na niya ako. Pinigilan ko lang talaga ang sarili ko na mapangiti dahil ayoko na maisip niya na gusto ko rin siya. Pero ganun pala yun, Mama Mia, no? Kapag pala puso na ang nagpasya, magugulat ka na lang na matututunan mo pala siyang mahalin. Kahit na sa paningin mo ay hindi kayo bagay. Matututunan mo siyang tanggapin sa kabila ng kapintasan niya. Mama Mia, umikot ang mundo ko kay Ark. Wala kaming relasyon pero siya lang ang lagi kong kasama. Dumating na ako sa punto na sobrang komportable na namin sa isa't isa. Bawat lakad ko, siya ang naghahatid sa akin. Pagising ko sa umaga, siya ang kasalo ko sa pagkain. Sa gabi naman ay ganun din. Maghihiwalay lang kami kapag matutulog na. Mama Mia, hindi ko na malaya na nahuhulog na ang loob ko kay Ark. Pero hindi ko naman maamin sa kanyang totoo. Alam kong nahahalata na din niya na napapamahal na ako sa kanya pero pilit kong nilalabanan ito. Palagi ko pa rin sinasabi sa kanya na kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay at maging masaya na lang kami sa kung anong meron kami ngayon. Alam ko na mahirap dayain ang puso. Pero pilit kong pinaglalabanan ang nararamdaman ko para sa kanya dahil may bahagi pa rin sa isip ko na nagsasabi na hindi kami bagay dalawa. Alam kong masama ako sa puntong yon pero kapag naririnig ko ang sinasabi ng iba kapag magkasama kami ay naiirita ako. Dumidistansya ako sa kanya nang hindi niya napapansin. Marami akong naririnig na para akong laging may kasamang kargador. O kaya naman ay para daw kaming Beauty and the Beast. Hindi ko yun pinapansin dahil ang katwiran ko ay mabait si Ark at mahal ko siya kung anong meron sa kanya. Sinasabi ko sa sarili ko na tanggap ko ang pagkatao niya. Na hindi naman niya kasalanan na ganoon ang itsura niya. Nasa tumitingin ang may mali. Mama Mia, aaminin ko na mahal ko si Ark at handa ko siyang ipaglaban. Pero hindi ko alam kung anong nagpipigil sa akin para aminin din sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung handa na ba akong magmahal muli. Hindi ko alam kung kaya ko bang salagin lahat ng mga masasakit na salitang maririnig ko kapag magkasama kaming dalawa. Ayokong magkaroon siya ng insecurities dahil lamang sa sinasabi ng iba. Alam ko, Mama Mia, na minsan ay nasasaktan din siya dahil nananahimik siya. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na dapat ay maging proud siya. Kasi habang pinagtatawanan kami, masaya naman kaming magkasama. At hindi namin dapat iniintindi o dinidibdib ang sinasabi ng ibang tao.
ikaw pala. Ano nga atin? Dinalan lang kita ng pagkain. Wow, ang sweet mo naman, Manang. Ano ba yan? Adobong manok. Oh, tuloy ka. Maigi pa, sabayan mo na lang ako kumain. Sakto dating mo, kakain na sana ako eh. Ano bang ulam mo? Nilagang itlog. Hindi na ako nagluto. Para makaalis ako agad, para mauna ako sa pila. Ikaw ba? Ano oras duty mo? Mamaya pang 9:00. O tamang-tama, ako na maghahatid sa'yo. Hindi na ako pipila. Sige. Teka, ang aga mo naman mag-adobo. Masarap ba to? Baka naman mamaya may gayuma to ha. Baka pagkatapos kong kainin to, lalo ako main love sa'yo. Ang aga mo mga sara. Mamaya uwi ko to sa bahay, makita mo. O di uwi mo. Tampo naman agad. Halika na, kumain na tayo. Ikaw kasi magbibigay ka lang, parang hindi naman bukal sa kalooban mo. Sa susunod, pag manliligaw ka, dapat hindi mo pinasasama ang loob ng nililigawan mo. Ako? Nanliligaw? Parang ang tigas ng mukha mo sa part na yun. Gawa ba sa gulong yang pes mo? Kapal eh. Paalala lang uli ha, hindi po ikaw ang tipo kong lalaki at wala na akong balak mag-boyfriend. Okay na akong mag-isa. Ay nako, hindi masaya mag-isa habang buhay no? Alam mo may kakilala akong babae, ganyan na ganyan din ang pananaw. Ayun, maagang pumanaw. Panay daw kasi ang tanggi sa luto ng langit. Sino naman yung kakilala mo na yun? Parang wala naman akong nabalitaan na ganun. Wala ka talagang mababalitaan ganun, di mo naman kilala yun eh. Pero mabalik ako sa sinasabi ko. Huwag mong iisipin na tatanda kang dalaga. Sabi pa nga nila, pumatol ka na sa pangit na mabait kaysa tumanda kang mag-isa na walang nangangalabit. Baliw, wala na talaga sa plano kong mag-asawa. Okay na ako ng ganito. Hindi nga okay ang ganyan. Tinan mo ako. Tumingin ka sa mga mata ko. O tapos, Titigan mo ako. di tumitig. Oh, anong nararamdaman mo? Anong nakikita mo? Di muta. Hindi ka pa yata nakakapaghilamos man lang pero may gana ka naman bola. May muta ba? Oo, may muta ka. Maghilamos ka na doon tapos maghahain na ako para makakain na tayo. Ay, oo na. Bad trip naman ang muta to, panira ng moment. Ang ganda na ng dialogue ko eh. Bumabato na ako ng pandiin ng diga eh. Ay. Sige na mahal, maghahain ka na. Maghihilamos lang ako. Anong tawag mo sa akin? Mahal? Bakit? Masama ba? Mahal naman talaga kita. Huwag mo nga akong tawaging mahal. Hindi kita mahal. Huwag ka na rin umasa, baka masaktan ka lang. Okay na ako na ganito tayo. Eto naman. Hayaan mo na ako sa pagtawag sa'yo ng mahal. Mahal naman talaga kita eh. Mas magandang pakinggan yun kaysa sa manang. Naglihi ka ba sa tandang? Aga mo humirit Alam ko naman na hindi mo magugustuhan ang mga kagaya ko. Alam ko din na alangan ang itsura ko sa'yo. Pero wala Sutil ang puso ko. Minahal ka kahit alam kong alanganin ako sa'yo. Hala, masyado ka ng seryoso. Dinalan lang kita ng adobo, nag 50-50 ka na kaagad. Sa susunod din na kita dadala ng ulam, baka makomatose ka na Wow makabanat ka din no? Husay din ang bagong paraan mo ng pambabasted Hindi talaga halata na ayaw mo sa akin. Huwag mo kasi kung basta banatan. Hindi uubra sa akin yung style mong yan. Bulok na yan, inuud na. Kaya bilisan mo na at kakain na tayo. O paano ngayon? Ganto lang tayo. Sigurado ka Baka mamaya pag nagkasota ako, saka kakahabol-habol sa akin. Bahala ka, maglaway ka, mamatay ka sa inggit. Abnormal! Kain na nga tayo. Mama Mia, ganun na ganun lagi ang usapan namin ni Ark. Madalas kaming nag-aasaran. Madalas kaming nagtatawanan. Aaminin ko na masaya ako nakausap siya. Masaya ako nakasama siya palagi. Nasanay na rin ako na siyang naghahatid sa akin sa trabaho. Marami akong nakasanayan na siyang kasama. Parang naging mag-best friend kaming dalawa. Nawala ang ilang namin sa isa't isa at madalas pa rin siyang nagpapahapyaw ng ligaw sa akin. Pero palagi ko pa rin sinasabi sa kanya na okay na ako na ganoon kaming dalawa. Na ayaw ko ng karelasyon at okay na ako sa sitwasyon kung ano man ang meron kami.
Pero hindi ko kayang dayain ang sarili ko, Mama Mia. Alam ko na mahal ko talaga siya. Kaya naman, sinagot ko siya at inamin ko na rin ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Mahal, saan tayo kakain ngayon? Anong sabi mo? Sabi ko kung saan tayo kakain. Hindi yan. Yung una mong sinabi. May sinabi ba akong iba? Wala naman ah. Mahal ba yung narinig ko? Mahal na rin ang tawag mo sa akin? Bakit? Masama ba na tawagin kitang mahal? Ikaw nga mahal ang tawag mo sa akin eh. Ibig sabihin ba nun, sinasagot mo na ako? Ay hindi pa. Tinawag lang kitang mahal para it's a tie. Mahal mo na ako? Aminin mo. Mahal mo na ako, di ba? Oo na. Mahal na rin kita. Masaya ka na. Aba, oo naman. Hindi lang masaya. Masayang masaya. People of the Philippines! Sinagot na ako nito napakagandang babae na to na kasama ko. Girlfriend ko na to. Uy, ano ka ba? Huwag kang magsisisigaw dyan. Baka mamaya mapaaway pa tayo dito. Ay naku mahal, wala ako sa mood makipag-away sa mga yan. Basta ang alam ko, masaya ako ngayon. May girlfriend na akong Diyosa. Pakiramdam ko ngayon kasing gwapo at kasing kisig ko si Machete. Baliw, halika na, nagugutom na ako. Ay, mabuti pa nga kumain na tayo. Pero mahal, wala nang bawian ha. Girlfriend na kita ha. Oo nga, ano ka ba? Huwag kang makulit, baka mamaya bawiin ko. Sige ka. Ay naku, di mo na pwedeng bawiin yun. Walang ganun. Ikaw mahal, hindi ka ba nag-aalangan sa akin? Kasi 8 taon ang tanda ko sa'yo. Ano ka ba mahal? Itsura ko nga tanggap mo eh. Edad mo pa kaya hindi ko matatanggap? Tsaka 8 taon lang naman ang tanda mo sa akin eh. Yung ang iba magjowa dyan, 20 taon ng agwat. Pero okay lang naman ang relasyon nila. Wala naman kasi sa edad at sa itsura yan mahal eh. Nasa 2 taong nagmamahalan yan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Hindi kita lolokohin. Ay talagang hindi mo ako pwedeng lukohin. Dahil kapag ginawa mo yun, para ka nagtampo sa jasmine rice. Ang ganda ko kaya. Alam ko naman na maganda ka mahal eh. Pero hindi ka rin sure na wala na magkakagusto sa akin. Dahil lang sa pangit ako. Ikaw nga napaibig ko eh. Subukan mo lang magloko, makikita mo hinahanap mo. Di na ako magloloko mahal. Ngayon pa lang nakita ko na hinahanap ko. Ay, mamaya pag uwi natin sa bahay, tatawagan ko lahat ng tropa ko. Magpapainom ako ngayon. Baliw. Pero mahal, seryoso ah. Kung ano man ang marinig mo na hindi maganda sa sasabihin ng iba, hayaan mo na lang ha. Hindi naman mahalaga ang sasabihin nila eh. Dahil ang mahalaga tayong dalawa. Ang mahalaga, ikaw at ako. Diba? Oo naman mahal. Tayong dalawa lang ang mahalaga. Kung ano man ang sasabihin nila, wala akong pakialam sa kanila, inggit lang sila. Ganoon naman daw talaga kapag gwapo eh. Dapat daw maganda syota. Mahal, salamat ha. Kasi di mo ko iniwan sa kabila ng kasungitan ko sa'yo. Salamat din mahal ha. Kasi kahit ganito ang itsura ko, minahal mo ako. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Akala ng iba maswerte ka dahil ako ang girlfriend mo. Pero hindi nila alam na mas maswerte ko sa'yo dahil napakabuti mong tao. Aanin ko naman ang gwapo kung masama naman ang ugali. Wow! Kinilig naman ako sa sinabi mo, mahal. Totoo naman ang sinabi ko, mahal eh. Hindi naman talaga mahalaga sa akin kung pangit o gwapo. Ang mahalaga sa akin, masaya ko at mahal ko. Aaminin ko nung una ayaw ko talaga sa'yo, pero nung nakilala ko na yung tunay mong pagkatao, doon kita natutunang mahalin. Naisip ko na hindi naman pala mahalaga yung itsura at sasabihin ng iba. Ang mahalaga yung pagkatao ng isang tao. Kaya eto, nung una natakot ako sa sasabihin ng iba kaya pinipigilan ko, pero ngayon wala na akong pakialam. Kaya kong ipagsigawan sa buong mundo na mahal kita. I love you, mahal! I love you too, mahal. Mama Mia, naging masaya ang relasyon naming dalawa ni Ark. Marami pa rin ang nagtataas ng kilay at kung ano-anong masasakit na salita ang naririnig namin sa mga tao.
Pero hinahayaan na lang namin yon. Katwiran namin ang mahalaga ay masaya kami at nagkakaunawaan. Hindi namin binibigyan ng puwang ang mga negatibong salita galing sa mga taong nasa paligid namin. Alam namin pareho na mas mahalaga kaming dalawa. Tumagal ng 2 taon na makulay at masaya ang relasyon naming dalawa, Mama Mia. Sa loob ng 2 taon naming mag-boyfriend ay hindi kami nagkaroon ng mabigat na away. Puro tampuhan lang. Eksaktong 2 taon na kaming mag-boyfriend nang magdesisyon kaming dalawang magpakasal. Buntis na kasi ako noon kaya kailangan na naming magpakasal dalawa. Noong una kasi ay sinabi namin na magpapakasal lang kami kapag may sapat ng ipon. Pero aksidenteng nabuntis niya ako kahit hindi pa ganun kalaki ang ipon namin para magpakasal. Simpleng kasalan lang ang naganap. Ilang kamag-anak lang at pamilya ni Ark ang nakadalo. Umuwi din sina mama at ate noong ikasal kaming dalawa. Mama Mia, hindi kasing bigat ng istorya ng mga senders mo ang liham ko. Natuwa lang akong ibahagi sa iyo dahil gusto kong gawing aral ng mga senders mo na hindi tayo dapat tumitingin sa itsura ng tao. Ang mahalaga ay nagmamahalan at nagkakaunawaan. Sa ngayon, Mama Mia, ay 2 na ang anak namin. Isang lalaki at isang babae. Kamukhang kamukha ko ang bunso ko at ang panganay ko naman daw ay halo ang itsura. Pareho silang gwapo at maganda. Moreno ang bunso ko at maputi naman ang lalaki. May mga naririnig pa rin ako na buti na lang at hindi kamukha ng tatay ang mga anak ko. Pero ningingitian ko na lang sila. Hindi naman kasi talaga maiiwasang maka-encounter ka ng mga taong may katalasan din ng dila. At ang akala mo'y tama ang sinasabi at hindi nakakasakit ng kapwa. Mama Mia, pinaupahan namin ang bahay ni na Ark at sa amin na lang kami nanirahan. Mas malaki kasi ang bahay namin at mas malawak ang bakuran. Mas malaki ang palaruan ng mga bata. Tumigil na ako sa pagtatrabaho sa barangay. Nagtayo na lamang ako ng isang maliit na sari-sari store. Si Ark naman ay pumapasada pa rin. Madalas pa rin na inaasar siya ng mga kasamahan niya kung anong klaseng gayuma daw ang pinainom niya sa akin. At kagaya ko, ngiti lang din ang sinasagot niya sa mga pang-aasar nila. Naging maayos ang buhay naming mag-asawa. Simpleng buhay lang ang meron kami, Mama Mia, pero masayang masaya kami at alam ko na yun ang mahalaga. Mama Mia, maraming salamat sa pagbabasa mo ng liham ko. Kahit ang sabi ko nga ay hindi ganun kabigat itong istorya ko. Sana'y kapulutan pa rin nila ng aral. Gusto ko lang sabihin na sana huwag nating husgahan ang isang tao base sa nakikita ng ating mga mata. Dahil ang tunay na pag-ibig, puso at damdamin ang nangungusap. Hindi ang isip at lalong-lalong hindi ang mata. Puso ang nag-uutos at nagsasabi kung siya na nga ba ang tamang iibigin. Matuto sana tayong kilalanin ng tao bago natin husgahan ang kanilang buong pagkatao. Dahil minsan, kapag ang tadhana ang nagbiro at puso ang humatol, kahit ang pinakamalaking pader ay gigibain, matupad lamang ang hinihiling ng damdamin. Hanggang dito na lamang ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, May.